Good day mga kabasyong. Welcome sa aking channel. So, dito sa video na to, turuan ko yung paano mag-operate o gumana itong ating automatic choke. So, 4AF at saka 2E, same lang yan. Magkabaliktaran lang yung spring. Pero, syempre doon sa part 1 na tinuro ko, pwede nyo gawin yun, baliktarin nyo lang yung spring. Or, meron pang technique doon. Kahit naman ibaliktad nyo yung ano nun, pwede. Yung direction nung paglagay nyo yung spring. Maya ituturo ko yon, bubuksan natin. Pero pakita ko muna, o doon sa part 3 na lang natin yun ituturo. So this video, tingnan natin paano mag-operate itong ating automatic choke sa ating mga unit, sa ating sasakyan. So, ayan. So, naghanda ako ng ng ating source ng kuryente, ang ating voltage. Ito ay adapter na 12 volts. So, ayan. So, meron siyang positive terminal and negative terminal. So, sasaksak ko na. And then, ito, sa katawan, so, dito natin ilalagay. Kahit dito pwede. Dito lang natin ilagay. Yan. And this other terminal will go right here kung saan yung ating positive line. So, yan. Paano mo malalaman? Gamit ka ng tester or yes, ang ating automotive tester. Tignan natin yung voltage. Lagay natin sa 20. And then, we put the negative probe dito sa negative. Then, this is a positive one. Yun. So, we have remove ko muna. Then, ilagay ko muna dyan. Ayan, para makita nyo ng buo. So, we have 12 volts. Ayan. Kita nyo? 12.08. Ayan. So, ayan. Nakakabit dyan. Tingnan nyo. Ayan. Ganyan siya. And then, yan. So, yan. Ilalagay natin, ibabalik natin doon sa body ng ating carburetor. We just simply attach yan. And then, to this terminal, to this positive line. Iyon. So, yan. Nakakabit na siya. So, we'll wait for how many seconds. Tapos, ito, meron kasi siyang temp to read the temperature. Ginagamit ko rin to para makita kung tama yung basa ng aking temperature sending unit. So, yan, nilalagay ko lang sa C, which is the Celsius. Ayan. So, yan siya na. So, may reading kagad siya. So, sa unit na to, ito, mayroon siyang kasamang ganito. And makikita naman natin kung saan yung positive and the negative terminal. So, that is the positive and this is the negative. At the left side in front of me is the positive terminal and the other side is the negative terminal. So, we attach it here. Yan, nakita nyo? So, yun yung positive at my left side. So, it will go down. Yan. Then, okay. This already attached. Now, may reading na siya because this atmosphere. So, ito, ina-attach ko lang siya. Alam nyo kung saan, mga kabasyo. Dito lang sa gitna. Yan. Dito. Yan. So, meron na tayong 44. Still, tumataas. 45. Yan. So, 51. So, yun. Nag-steady na siya, nagbubukas. Makikita nyo naman eh. Pag malamig ito, bumabalik siya. Yan. Ngayon, hindi na.
So with the help of the vacuum ng ating choke positioner, so nahihila niya yan. So nag-open na. Yun. Malambot na. So ganun lang mag-operate mga kabasyong. So nagsi-65 siya. Mainit kasi. Yan. 7. Nag-reading ako na ito, nag-testing ako. It's umabot ng 81. Pag yung matagal na. Kasi mataas na mataas. Mainit siya dito. Mapapansin nyo. Dito. Hawak. Ingat kayo kasi pag hinawakan nyo dito, mainit talaga. Ayan. Dito siya. Ayan. Connected yan. Dito. Ayan. So, yan. So, umiinit na siya. So, common sense din kapag chine-check nyo. Dapat tong terminal na positive, itong red one, it should had, pag tinesting nyo ng test light, should have the reading. Ngayon, upon opening the ignition key on, tapos wala kayo nakuha ang reading, ibig sabihin may mali doon sa linya nyo. So, better go to doon sa inyong fuse box doon sa driver side sa baba. Tingnan nyo doon kung ano yung doon. Kung muli 10 amps yun kasabayan ng kasi yun ng ating idle solenoid. So ayan, nag-87 mga kabasyong, 88. Yan. So this is the part 2 of our video regarding with the automatic choke of our carburetor for AF. So for AF and 2E, same lang siya. Ang pinagkaiba lang is ang kanyang positioning of the bimetal coil sa loob, yung spring. So yan, taas niya na. Ngayon kapag na-operate na to, sobrang lambot, wala na. Hindi siya. Now, itry naman natin siyang pag ibabalik mo. Malambot na siya. Pinus na siya nung inano na siya nung spring. Inalaw na siya na humigpit. Pahigpit kasi yun kapag umiinit, pahigpit mga kabasyong. Hindi siya paluwag ha. Pahigpit. So, yun. I-allow niya bumuka. So, yan na. Kabukas niya. Tapos, ito mga kabasyong, may certain degree din ito ha. Ito. May degree din yan. Yung angle. Should I say? Ito. Ayan. So, nag-100 na. Taas na. Re-remove ko na. Palamigin natin. Palalamigin natin. So, naka-open. Siya. Medyo lambot pa. Wala pang laban yung Ito nyo. Pa siya bumabalik eh. So, nag-off na yung natin. So, antayin lang natin. Papakita ko sa inyo yan. Yan. Dapat lumamig. Antayin natin na cooling. Ang init. Grabe. Mainit ito. Kagloves na ako yan ha. May mga angle kasi na sinusunod dito mga kabasyong, hindi siya basta-basta Yung iba kasi katulad ko sa akin sa EE90 walang ganito. So yung manual choke ko din hindi ko rin pinagana. So nagre-relay ako sa dashpot. So 1,600 RPM during the operation of our choke. Then 2,000 RPM during the operation of the dashpot. Saglit lang yun.
Saglit lang. Hindi siya totally tatagal ha. Iba na yung pag tumagal. Ibig sabihin may mali doon sa vacuum or sa ating linkage. Mga ganun. Tulad na ito, pag ito naipit, steady close siya. Kasi bumabalik. Mainit pa. So, yun lang gagamitin nyo. Kuha kayo ng adapter na 12 volts. Then, ganun lang. Titingnan nyo kung nagana. Or kahit sa sasakyan nyo, i-on nyo lang. I-on nyo. Pag nakakabit mga kabasyong. Pag nakakabit. Dapat siya may puwersa na siya na pag ginanon mo, bumabalik na siya kusa. Ibig sabihin, mainit pa yung coil. So, ayan. Yan, medyo may tension na ng konti. Maano nyo naman yan kapag bumabalik na. Mararamdaman nyo. Babalik na siyang, maggaganon na siya. Pag pinush nyo, gaganon na. Babalik. Yan. Yan lang. So, yan. At masyado nang mahaba ang ating video. Ayoko naman i-fast forward. Pero, ganun lang yung pagtingin yan mga kabasyong. You can experience it in your own unit or in your own carburetor para mas ma-explore nyo pa. Take note may angle ito mga kabasyong. Ginagamitan to ng SST. May special tools to determine the angle of your butterfly, choke butterfly. Yan. Dito sa ating air horn. Ayun, mabalik na siya. Konti pa. May tension na konti. Malamig na siya. So, ganun lang. So, yun lang mga kabasyong. Maraming salamat sa panonood sa aking channel. So, kung di ka pa nakasubscribe, please do subscribe and like and follow my Facebook page for more DIY videos. So, may part 3 pa ito. Pabaklasin ko yung ating ating choke mechanism para papakita ko naman kung paano yung spring nag-ooperate. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. God bless.